Mga ka-Republic, inagaw ng Barangay Ginebra sa SMB ang panalo sa Game 1 sa isa na namang malaking comeback win ng mga mag-aala. Nakabalikwas pa ang Gin Kings mula sa 18 points deficit sa isang larong tila duduminahin ng Beermen hanggang dulo. Sa mas naunang laban, hindi pa rin masolve ng Rain or Shine ang TNT puzzle. Gaya ng sinabi ni Coach Yeng Giao, kahit walang RHJ ay malakas pa rin ang tropang 5G. Na-thrown out si Coach Yeng sa laban kung saan narinig siyang nagmumura habang papalabas sa playing court. Pag-uusapan po natin yan, pero bago ang lahat ay maglalambing po ako sa inyo na isubscribe ninyo itong ating channel at kung di masyadong makakaabala ay i-like at paki-share na rin ninyo. Malaking bagay po yan sa aming mga vlogger. Maraming salamat. Mga ka-Republic, maagang nalungkot ang mga fans ng Ginebra nang maaga ring mag-display ng mainit na shooting ang SMB sa Game 1 ng kanilang Best of 7 semifinal series. Sa simula ng laban, mukhang kontrolado ng Beermen ang lahat ng departamento, rebounding, defense at shooting. Gaya ng madalas nating sabihin, wala pa ring katapat si Junmar Fajardo sa lahat ng big men sa PBA. Dominado ni Abay ang ilalim. Pag dinobol, i-kick out sa mga shooters na naghihintay sa labas ng 3-point line. Pag may nag-close out sa mga shooters, nakakalibre sina CJ Perez at Wami Chongson para sumalaksak sa loob. Natapos ang first quarter 29-19. Baon ng 10 puntos ang Barangay Ginebra. Tahimik ang mga fans ng Gin Kings. Nagsasaya naman ang mga supporters ng SMB na naunang nangangantyaw sa social media. May mga fans na nagsabing kung tinalo raw ng Ginebra ang Converge sa quarterfinals, sigurado raw titiklop ang mga mag-aalak sa serbesa. Sa second quarter, lalong bumangis ang barkadahan ni CJ Perez. Sumasali na rin si Andreas Cahilig sa party. Gusto ng mga itong alisin ng maaga ang resolve ng Ginebra, lalo na't maagang nasa foul trouble si Japet Aguilar. Mas lumaki pa ang lamang sa second kanto, 43-25. Bauna sa 18 points na tambak ang mga bataan ni Tim Cone. Pero naibaba ng Ginebra ang lamang sa pagtatapos ng first half, 45-37. Nakahanap si Tim Cone ng magic bunot nang ipasok niya si Raymond Aguilar dahil nga foul trouble si Japet. Madalas garbage time na lang ipinapasok si Raymond, ngunit sa pagkakataong ito, krusyal ang minutong ibinigay sa kanya ng Ginebra coach. Kailangan niyang mas-slow down si Junmar Fajardo. Junmar Fajardo yun, 8-time MVP yun. Hindi madali, sabi ni Raymond Aguilar. Buti nga hindi siya sa akin, hindi niya ako masyadong binabakbak. Habang nagpapahinga si Japet, bukod sa pagbantay kay Junmar ay nakapag-contribute si Raymond Aguilar ng 6 points, 1 rebound and 1 block. More than enough para makatulong sa kanyang team para makadikit sa laban. 4 na puntos na lang ang lamang ng SMB sa pagtatapos ng third quarter. Nabuhayan ng loob ang mga fans ng Ginebra. Dumating ang malaking break sa Gin Kings sa fourth quarter. With 8:34 sa game clock, inilabas si Junmar Fajardo dahil sa calf injury. Sinamantala ito ng mga mag-aalak at habang tinitreat sa bench ang 8-time MVP, gumawa naman ng run, 9-0 run ang Ginebra kasama ang isang 3-point shot ni Stephen Holt sa pagpasok ng final 2 minutes. Sablay ang naunang 5 3-point try ni Holt pero pumasok ang isa sa pinakakrusyal na sandali. Inamin ni Tim Cone, sinamantala nilang wala si Junmar sa loob para makabalik sila sa laban. Kapag nasa loob daw si Junmar, talagang mahirap. Sa comeback win ng Ginebra, nagtala si Japet ng 18 points, 9 rebounds and 1 block. Samantalang may 16 points naman si Scottie Thompson plus 8 boards. Sasailalim si Junmar Fajardo sa MRI upang malaman ang laki o liit ng pinsala sa calf injury nito. Prayer natin na hindi malubha ang injury ni Abay. Mas matamis ang panalo kapag kumpleto ang lineup ng kalaban. Kung matamis ang comeback win ng Ginebra, matamis din para kay Chutreyas ang panalo nila laban sa Rain or Shines sa mas naunang laro kagabi. Sa isang series na race to 4, nakauna na ng isang hakbang ang Talk and Text. Hanggang ngayon, hindi pa rin mahanapan ni Yeng Giao ng solusyon ang TNT puzzle.
Kuhang-kuha pa rin ng tropang 5G ang numero ng magpipintura. Muli si RR Pugoy ang nagwagayway ng bandila ng MVP flagship franchise, scoring 28 points para kunin ang panalo sa Game 1. Nakabalik pa ang Elasto Painters mula sa 9-point deficit, 69-60. Nakadikit ang mga ito sa isang mini run, 73-72. Ngunit sumaklolo na rin si Napoy Eram, Simon Enciso at Calvin Uftana upang muling hawakan ang trangko. Nagtala si Poy Eram ng 16 points and 13 boards, habang si Brandon Ganuelas Roser ay double-double din, 13-10 si BJR at 12 points, 10 rebounds naman si Calvin Uftana. Nagkatotoo ang sinabi ni Yang Yao, kahit walang RHJ, kahit injured sina Jason Castro at Ray ng Batak, ay malakas na team pa rin ang TNT. Bukod sa timely baskets ni Napugoy at Eram, plus ang mga late free throws ni Calvin Uftana, sinabi ni Chot Reyes, ang depensa nila ang nagpanalo sa TNT. Napigilan ng tropang 5G ang run-and-gun play ng Elasto Painters at na-force daw nilang mag-set ng half-court play ang mga ito. At sa half-court play, mas malaki raw ang kanilang chance na magawa nila ang kanilang depensa. Maraming pito ang hindi nagustuhan ni Coach Yang Yao kaya nagmumura ito mula sa bench. Nabigyan si CYG ng technical sa sobrang pagrereklamo. Bago pa natapos ang laro, na-thrown out of the game ang kontrobersyal na coach. Inangkin ng talk and text ang panalo sa Game 1, 98-91. Bukas ang Game 2 nagaganapin naman sa Ninoy Aquino Stadium. Kung muling mananalo ang TNT, isang hakbang ulit iyon papalapit sa finals. Sa nakaraang Governors Cup at Commissioners Cup, nagharap din sa semifinals ang Talk and Text at ang Rain or Shine, na parihong natapos 4-1. Ganito ba ulit ang mangyayari? Anong adjustment ang dapat gawin ni Coach Yang Yao? Iyan din ang dapat itanong ni Leo Austria sa sarili sa pangalawaring sagupaan ng kanyang team at ng Barangay Ginebra. Malulubog ang SMB kung madadaluhang sunod sila ng Gin Kings. So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Kahit gaano po tayo kabisi, ay huwag po nating kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayong magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo-Halo Sports Republic.